araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Kim. Narito ako upang turuan kayo kung paano ang bumasa gamit ang Kindergarten Improved Method of Teaching Reading. Sa pamamaraan ni Teacher Kim ng pagbabasa, tayo ay gagamit ng Improvised Activity Notebook. Ihanda rin ang inyong mga marker at pambura nito. Si Teacher Kim ay gagamit ng tissue bilang pambura ng mga isusulat ko. Handa na ba kayo mga bata? Tara, simulan na natin! Para sa ating unang aralin, makikita sa unang pahina ang 28 letra ng alpabetong Filipino. Makikita naman sa susunod na pahina ang mga letra ng patinig. Ano nga ba yung patinig? Ang mga letra ng patinig na ito ay 5 lamang. Sila ang kailangan nating matutunan para mas mapadali po ang ating pag-aaral sa pagbasa. Isa-isahin muna natin ang 5 letra ng patinig. Meron tayong A, E, I, O, U. Alam nyo ba mga bata, na sa 28 letra ng ating alpabetong Filipino, 5 lamang ang tinatawag nating patinig. Para sa ating unang gawain, kailangan daw nating idikit ang kapares na malalaking letra ng mga patinig dito sa pahina na ito. Dito natin yon kukunin. At pagkatapos ay atin itong isusulat gamit ang marker. So, handa na ba kayo mga bata? Tara, sabay-sabay nating gawin. Hanapin natin ang malaking A at idikit natin sa tabi ng maliit na A. Malaking E, malaking I, malaking O, at ang malaking U. Ngayon naman, isulat natin sila gamit ang marker. Malaking A at maliit na A. Malaking E at maliit na E. Malaking I at maliit na I. Malaking O at maliit na O. Malaking U at maliit na U. Ngayon mga bata, gusto makita ni Teacher Kim kung pareho tayo ng gawa. Ayan! Kung kapareho ng gawa ni Teacher Kim ang inyong gawa, binabati ko kayo. Ngayon, isa-isayin natin ang kanilang tunog. A, E, E, I, O, U. Magaling mga bata! Lagi ninyong tatandaan ang mga tunog ng patinig dahil ito ay ating susi sa pagkatuto ng pagbasa. Ngayon naman mga bata, titignan natin kung ano yung una nating aralin. Ang gagawin nyo lamang ay ililipat ninyo ang pahina ng Improvised Activity Notebook. Ayan, nandyan na ba kayo mga bata? Ang pahina nito ay magsasaad kung anong letra ng katinig ang ating pag-aaralan. Uulitin ni Teacher Kim. 5 lamang ang tinatawag nating patinig. At ang lahat ng natira sa ating alpabetong Filipino ay tinatawag naman nating katinig. So para sa ating unang aralin, tayo ay mag-aaral ng katinig na letrang ano kaya ito? Tignan natin yung unang larawan. Ito ay mansanas. Mansanas. Ano ang unang tunog? Magaling! Ngayon mga bata, ano kaya sa mga letrang ito ang may tunog na mansanas? Hindi ko na kayo pahihirapan mga bata. Ang letra na may tunog na ay walang iba kundi ang letrang M. Ayun. Ano nga ang tunog ni letrang M? Mansanas. Siya ang bida sa araw na ito. Ngayon mga bata,
Handa na ba kayong bumuo ng mga pantig gamit ang letrang M? Susubukan natin yan mga bata gamit ang paboritong slide ni Teacher Kim. Pero kailangan muna natin kunin ang letrang M at ang mga patinig. Ano-ano nga yung patinig? Sabayan nga si teacher. A, E, I, O, U. At syempre, si letrang M na isang katinig. Ngayon mga bata, simulan na nating bumuo ng mga pantig. Una, iposto muna natin ang mga letra. Ito ay katinig. At itong mga patinig ay pwede nating ilagay sa iba't ibang pwesto. Pwede nating unahin si, gusto kong unahin si O. Ayan, U. Wala po siyang pwesto na permanent. Pwede mo siyang ipwesto sa kung anong gusto mo. Ay, baligtad. Ayan, nakikita ba mga bata? Ayan! Ngayon naman mga bata, gagamitin na natin ang ating slide. Paano nga ba natututong bumasa gamit ang slide or paano nakakabuo ng pantig gamit ito? Simple lang mga bata, para lang kayong naglalaro. Kunwari, ang mga letrang ito ay mga batang katulad ninyo. Aakyat ang letra, habang umaakyat ang letra ay babanggitin nyo ang tunog nito. Ano nga ang tunog ng letrang O? O. So, aakyat siya. Sabayan ako. O, O, O. Pagdating niya sa taas, siya ay magpapadulas. Habang nagpapadulas ang letra, hahabaan nyo naman ang pagbigkas ng tunog nito. O! At ilalagay nyo siya sa kahon ng patinig. Naintindihan mga bata? Ngayon, isasama naman natin yung katinig na letrang M na may tunog na M. Sabayan nyo nga si teacher mga bata. M, 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 M. Pag bumagsak ang letrang M, ihahalo natin ang tunog nilang dalawa. Paano kaya yun? M, 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 O. Mo. Ayan mga bata, nagsama ba ang tunog nila? Tayo ay nakabuo ng pantig na mo. Ang mo ay pinagsamang letrang M at letrang O. Mo. Ngayon, maaari nyo itong isulat mga bata. Mo. Ayan, ang dali lang bumuo ng pantig, hindi ba? Pag nakita nyo sila, ang basa sa kanila ay mo. Ngayon, subukan naman natin sa ibang letra ng patinig. Kinakailangan lang na buburahin din natin yung sinulat natin kanina. So, ayan, binura na siya ni teacher. Ayan. So, mga bata, ngayon naman, isunod na natin si letter U. U. Sabay-sabay tayo. U, 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 U. Letrang M, M. M, 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 Mo. Ano po ang basa? Mo. Ang mo ay pinagsamang letrang M at letrang U. Mo. Ngayon, maaari ulit natin silang isulat. Sa paraan ng pagsusulat, nakakapag-practice din ang fine motor skills nyo, mga bata. Ayan. Mo. Ngayon naman, sunod natin ang letrang A. Si A ay may tunog na A. Handa na ba kayo? Tara. A, 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 A. M, 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 Ma. Ang pantig ay ma. Ang ma ay binubuo ng letrang M at letrang A. Ma. Muli, maaari nating itong isulat. Ma.
Ayan mga bata. Pagtapos ay pwede na ulit natin itong burahin. Ilagay ito sa dating pwesto at ang ma ay ilagay dito. Ngayon, subukan naman natin ang letrang I. 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 M. 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 Mi. Ano daw mga bata? Mi. Ang mi ay pinagsamang letrang M at letrang I. Mi. Isulat ulit natin. Ayan. Ito ay mi. Ang dali lang, hindi ba mga bata? Ngayon naman, para sa huling letra na punesto ni Teacher Kim ay ang letrang I na may tunog na E. Sabay-sabay nga tayo. E, 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 E. Ngayon naman, isama na natin ang letrang M. 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 Me. Ang me ay pinagsamang letrang M at letrang I. Me. At syempre, isulat din natin. Tandaan natin ang ginagawa natin ay ating mas natatandaan. Kung inyo na itong naisulat, maaari na nating balikan ang mga tunog ng patinig at katinig na letrang M maging ang mga pantig na ating nabuo. O, U, A, I, E. Mo, mu, ma, mi, me. Magaling mga bata! Ngayon, oras na para subukan naman nating bumuo ng mga salita. Anong gagawin natin? Una, tanggalin muna natin itong mga nabuo natin. Basahin natin. Me, mi, ma, mu, mo. Yung mga patinig. E, I, A, U, O, at ang katinig na M na may tunog na At ililipat na natin ng pahina. Ang pahina na ito ay, bilang kayo ha, mula dito sa pahina natin ng slide. 1, 2. Ayan, nandito na tayo sa pahina kung saan tayo ay bubuo ng mga salita gamit ang mga pantig na ating napag-aralan. Igawan kaya natin ang salitang ama. Ma. Tingnan nga natin kung pareho tayo ng sagot. Ama! Magaling mga bata! Ito ang larawan ng ama. Pwede nyo itong isulat gamit ang marker. Ama. Nakuha ba mga bata? Magaling! Maaari pa tayong bumuo ng iba't ibang mga salita gamit lamang ang mga patinig, pantig na ating nabuo. At kung sa tingin ninyo ay kayo ay natuto ng bumasa, malalaman natin ito sa pahina na ito. Makikita po ninyo na mayroong mga salita. Para sa unang araw, malalaman mo na ikaw ay natuto kung malalagyan mo ng check ang mga salita. Lalagyan lamang natin ito ng check kung ito ay inyong mababasa. Subukan po natin. Ama, amo, uma, ema, mama, mami, mimi, mumu. Pag ang mga salita sa unang hanay ay nabasa ninyo ng walang tulong ng kahit na sinong nakakatanda sa inyo, binabati ko kayo.
Ibig sabihin, kayo ay natuto sa unang araw ng ating pag-aaral ng pagbasa. Kaya naman mga bata, laging tumutok kay Teacher Kim at tayo na at bumasa. Magkita-kita muli tayo sa mga susunod pang video. Paalam!